bago tayo patuloy sa ating kwento tayo ng galing manalangin. Samahan niyo kami, O Diyos, sa ating pakikinig at pagpulay-bulay na sa pamagitan ng banal na Espiritu ay maging bukas kami sa inyong tinig at inyong mensahe. Gamitin niyo ako ang iyong pamilikoy upang ito ay malaya. Sa pangalan ng anak, ang Panginoon na sa Kristo Jesus. Amen. Ang kwento nito ay pamilyar sa marami sa atin. Ayon kay San Lucas, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay patuloy na naglalakbay at nag-iikot sa kanyang pinagmiministeryohan. Sila ay pumasok sa isang bayan. Marahil ang bayan yun ay Betania. Doon tinanggap sila ng may-ari ng bahay, si Martha. May dalawang kapatid, si Martha, si Maria, at si Lazaro. Dito sa kwento natin, wala tayong narinig tungkol kay Lazaro. Ngunit habang abala si Martha sa paghahanda sa kanyang mga bisita, hindi natin alam kung gaano karami yung kanyang tinanggap sa kanyang tahanan. Maalala natin, mga 2 Sundays ago, na sugo ang ating Panginoon ng 72 na mga alagad. Hindi natin alam kung makakasya ba yung 72 alagad doon sa tahanan ni Martha. Ngunit, abala-abala siya sa paghahanda. At habang naghahanda naman siya, si Maria ay umupo sa paan ni Jesus na nakikinig sa kanyang tinuturo. Kaya lumapit si Martha kay Jesus. Nasabi niya kay Jesus, Jesus, baliwala ba sa inyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maghanda? Pakisabihan nga ninyo sa kanya na tulungan niya ako. Ang isip ni Martha ay pagsasabihan nga niya ni Jesus, si Maria, at matutulungan siya. Ngunit, imbis na si Maria ang rinibiyok ni Jesus, pinagsabihan si Martha. Sabi niya, Martha, abala-abala ka sa maraming bagay, pero isa lamang ang kailangan. At ito ang pinili ni Maria. Hindi ito aalisin sa kanya. Tinatawag natin silang Martha, mga Martha ng simbahan. Mga kababaihan natin na naghahanda. Pag may anibersaryo tayo, di ba, alikaga kayo sa paghahanda sa mga bisita. Pati na sa panandaliang paghahanda sa Elders Gate, wala din tayo ng konti. At lalo na kung, ewan po, kaya ba natin mag-host ng annual conference? Ayun, malaking kaabalhan yun. Mahalaga ang pag-aalaga o pag-aasikaso ng ating mga Martha sa mga bisita.
Ngunit dito sa ating kwento, mas pinanigan ni Jesus si Maria kaysa kay Martha. Yung umupo sa kanyang paanan kaysa yung naggugol ng oras, ng panahon sa paghahanda. Sa aking pagbubulay-bulay dito sa ating aralin, naalala ko yung unang tukso kay Jesus ng Diablo nung siya ay nag-ayuno na hinahanda niya ang kanyang sarili para sa kanyang gawain. Sabi ng Diablo kay Jesus, gawin mong tinapay ang patong ito. Ngunit sabi ni Jesus sa kanya, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Ama. Kung si Martha ay abala sa paghahanda ng tinapay na makakatugon sa pangangailangan ng sikmura, si Maria ay nakafocus dun sa tinapay ng buhay. Tinapay na nagpapakain ng diwa ng kaluluwa. Maaring sa kaisipan ni Martha na siyang may bahay, yung pakikinig kay Jesus ay luxury. Ito ang hindi pinaka-importante, mas importante na tugunan ng kanyang pisikal na pangangailangan. Ngunit, kay Maria, ang pakikinig ay prioridad. Ano bang ibig sabihin ng pag-upo sa paanan ng isang guro? Hindi lamang simpleng si Maria ay nakinig para matuto. Ang pwesto ng isang nakaupo sa paanan ng guro ay pwesto ng isang alagad, isang disipulo. At mababasa natin sa Ebanghelyo ay sa Gawa ng mga Apostoles na si Pablo ay umupo sa paanan ni Gamaliel. Maaring hindi literal ang ibig sabihin ng Gawa ng Apostoles na umupo si Pablo sa paanan ni Gamaliel. Ngunit ang ibig sabihin nito na si Pablo ay disipulo ni Gamaliel. Si Gamaliel ang nagturo kay Pablo kung ano ang dapat niyang gawin. At yun yung pinakita ni Maria nung siya ay umupo sa paanan ni Jesus. Hindi lamang siya uhaw sa salita ng Diyos, kundi ang pinapahiwatig sa atin ay siya ay isang tunay na alagad ng ating Panginoon. Noong panahon ng ni Jesus ay hindi uso na ang mga babae ay nagiging disipulo ng isang guro. Ngunit maalala natin na si Jesus ay pumarito hindi lamang para sa lalaki, kundi para sa lahat, kalalakihan, kababaihan. Hindi lamang nga para sa Hudyo, pati nga sa Samaritan.
ating maalala yung ating kwento sa Ebanghelyo ng nakaraan, bagaman hindi natin pinagkulay-kulayan ito, binigyang diin ni Jesus yung bahagi ng isang Samaritano na iniiwasan ng mga Hudyo na siya ang naging hero ng kwento doon sa naging biktima ng tulisan. Ang anyaya sa atin, at sabi ni Jesus, ang pinili ni Maria ang mahalaga. Ito ay hindi ko kunin sa kanya. Ito ay isang anyaya na bigyan natin ng diin ang pagiging disipulo ni Jesus. At ating unawain anong ibig sabihin ng pagpupo sa kanya, paanan. May ilang mga bagay na pwede nating makita dito. Una, mahalaga na gumugol tayo ng panahon sa presensya ng ating Panginoon. Sabi ng awit ng ating koro, I will walk with my Lord, I will talk with my Lord, I will pray to my Lord every day. Ito ay isang gawain ng ating Panginoon. Maalala natin yung mga kwento na hindi pagising ang ibang tao. Lumalabas na siya sa tahanan, umakyat na sa burol o ilang lugar, nakikipanayam sa kanyang ama. Pagkatapos niya magministeryo sa mga madla, nagpakain pa siya, nagpagaling pa siya, manuman ang kanyang ginawa. Madalas, paunahin niya ang kanyang maalagan na umuwi. Nananatili siya na nagpapaiwan siya para makipagpanayan, makipagdiig sa kanyang ama. At ito ang anyaya sa atin. Let us spend time with our Lord. Dahil doon tayo, yung ating panahon sa presensya ng Panginoon, ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas para humarap sa mundo. Pag-unawa para tumugon sa pangailangan ng mundo. Pag-unawa para tayo ay maging representative ng Diyos sa mundo. May dalawang bagay na pwede nating makita dito sa pagpupo ni Maria sa paanan ng Panginoon. Isa ay kanyang pagbababad sa presensya at sa salita ng Diyos. Hindi man tayo pisikal na makakaupo sa paanan ng ating Panginoon, tayo ay pwedeng magbabad sa kanyang presensya, tayo ay pwedeng magbabad sa kanyang salita. Napakahalaga ito. Pa meron tayong awit, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, kagaya ng isang usan na uhaw sa iyo. Ang isang larawan na gusto kong rin i-share sa inyo ay larawan ng pagpapahinga. Sabi ni Jesus, lumapit kayo lahat na napapagal at nabibigatan ng loob at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kunin niyo ang aking pamato dahil ang aking pamato ay magaan. At ang aking pasanin ay madali. Ang isang pag-unawa, ano ba yung pamato na sinasabi ni Jesus na ating
ating tanggapin. Doon sa Middle East, paano ngayon natin na-train ang mga beast of burden, yung mga nanghihila ng araro, nanghihila ng kariton, meron silang tinatawag na double yoke. No? Yung pamatok para sa dalawang hayop. So, ang gagawin nila, yung sanay ay itatabi dun sa sasanayin. Ngayon, yung sanay na manghila ng pamatok, yung yoke, siya yung magdadala dun sa sinasanay. So sa una, yung sinasanay ay nadadala lamang ng sanay. Pero habang tumatagal, yung sinasanay ay nasasanay na humila, nasasanay na dalindin yung bigat, nasasanay na lumakad kagaya ng kanyang yung nagsasanay sa kanya. At ito ang anyaya ni Jesus sa atin. Makipamatik tayo sa kanya upang tayo ay masanay. At ang kanyang anyaya ay binigyan niya tayo ng kapahingahan. Ang isang masarap na karanasan, isang masarap na panalangin ay yung tinatawag na panalangin ng kapahingahan. Magpahinga tayo sa presensya ng Diyos. Meron akong tinatawag na kandong prayer. Ano ba yung kandong prayer? Isipin ko na ako ay nakaupo sa kandungan ng Panginoon. Siyempre, ang umaakyat sa kandungan ay hindi yung grown, hindi yung mama, kundi mga bata. So, kailangan yung isip mo ay lalagay mo sarili mo bilang isang bata na kumakandong sa kandungan ng Panginoon at doon ka magpahinga sa kanyang kandungan. Sa umagang ito, niyayahan ko kayo na gamitin yung tinuturo ni St. Ignatius de Loyola na tinatawag imaginative contemplation. Ilalagay natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating imahinasyon. So, isipin natin na ang ating Panginoon ay nakaupo dito sa steps ng altar. Kaya ang guro ng panahon na yun, hindi sila nagtuturo na nakatayo. Umuupo sila para magturo. At yung mga alagad nila, yung mga nag-aaral sa kanila ay uupo sa kanilang paanan. Kaya dun sa kwento na dun sa Lucas na binigay kay Jesus yung scroll ng Isaiah, binasa niya, pagkabasa niya, sinuli niya yung scroll, tapos umupo siya para mangaral. Anyayahan ko kayo na pumikit ang inyong mga mata at i-imagine natin na ang ating Panginoon ay kasama natin. Kasama naman talaga natin siya. Pero para maging mas vivid sa atin, gamitin natin ang ating imahinasyon, isipin natin na siya ay nakaupo sa ating harapan. Nakaupo siya dyan, nangangaral siya. At isipin niyo na kayo, bilang kanyang maalagad, bilang kanyang mga disipulo ay uupo sa kanyang harapan o kanyang paanan at papakinggan siya. Maaring sa kanyang pagtuturo sa inyo, kwento din niya yung kanyang karanasan kay Maria at kay Marta.
At maaring narinig niyo ang kanyang tinig na sinasabihan kayo na mahalagang maggugo ng oras sa kanyang presensya, magbabad sa kanyang presensya at kanyang salita. Manatili kayo sa kanyang paanan ilang sandali. Pakinggan kung ano ang sinasabi niya sa inyo. Marahil dinig niyo ang iyong pangalan sa kanyang bibig. At habang turo siya, dinig niyo ang kanyang pagmamahal sa kanyang tinig. Kita niyo ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga mata. Habang tinitingnan kayo, at habang nangangaral siya, ang boses niya ay puspos ng pag-ibig, puspos ng pag-uunawa. Nung tapos na siya mangaral, imagine ninyo na tumayo siya, linapitan kanya. Tapos sabi niya, halika, tabihan mo ako. At sinamahan kanya sa upuan mo, tumabi siya sa iyo. Banggit niya yung pangalan, maaaring hinahapos niya yung ulo, inaakbayan ka. Sabi niya, magpahinga ka, sandal mo yung ulo sa aking balikat o sa aking dibdib. Dalhin mo ang kapahingahan sa aking presensya. Dalhin mo na ang aking presensya sa tabi ay nagbibigay ng bagong lakas, bagong sigla sa iyo. Habang nakasandal ka sa akin, damhin mo na ina-absorb ko ang anumang pagod, anumang pagkabalisa, anumang kabigatan na iyong dala-dala. At damhin mo na mula sa aking katawan, may umaagos na bagong lakas, bagong sigla. At ikaw ay bibigyan ng bagong aral. Tapos hinahapos niya ang ulo, sabi niya, alalahanin mo. Nananabik ako sa iyo. Sana bigyan mo ako ng panahon araw-araw. Huwag mong isipin na luxury yung oras mo sa akin. Isipin mo na pangangailangan ang oras mo sa akin. Dahil dito ka makakakuha ng bagong lakas, bagong sigla. Dito ka makakakuha ng bagong pag-unawa. Pag-unawa kung ano ang kailangan yung kapwa, bagong unawa kung paano kayo magiging katawan ko, magiging ambassador ko, magiging presensya ko sa mundo. Pag inyo nang
nadama ang bagong sigla, bagong lakas na binibigay ng presensya ng Panginoon. Kayo ay nanayahan na bumalik sa kamalayan ng ating simbahan. Pagbulay-bulayan nyo yung naranasan. At kayo ay aking nanayahan na kung hindi nyo nagagawa araw-araw, maghanap kayo ng panahon na pwede kayong makipagdiig sa Panginoon. So, umpisa kahit 5 minuto lamang. Pero, mamamalayan ninyo, kayong 5 minuto ay kulang. At kagaya ng isa na nauuhaw sa presensya ng Diyos. Mauuhaw kayo at magiging bahagi nawa ng inyong lifestyle ang pananatili sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Jesus, isa lang bagay ang kailangan. Kailangan natin na maggugo ng oras sa presensya ng ating Diyos. Para ito ang siyang magbigay sa ating ng lakas, ng sigla, ng direksyon sa ating buhay. Tayo manalangin. Salamat sa paalala, Panginoon, na kagaya ng ginawa ni Maria, umupo sa paanan ng iyong anak. Kami ay inyong hinanyayahan na maging inyong mga alagad. Magbigay ng oras para sa Kanya. Magbigay ng oras para magbabad sa Kanyang presensya, magbabad sa Kanyang salita. Magbigay ng oras para makapagpahinga sa Kanyang presensya. Kung malaking tulong sa amin yung imaginative contemplation, Panginoon, at nakikita namin ang aming sarili sa Kanyang paanan o aming sarili na nakaupo sa Kanyang tabi, nakasandal, nakahilig sa Kanya, o bilang isang bata nakaupo sa Kanyang kandungan, papayakap sa Kanya. Huwag namin isipin na imahinasyon lang ito. Dahil ang panalangin ay kapahayagan ng aming kagustuhan, aming hinahanap. At isa sa hinahanap ng Panginoon ay ang iyong presensya, lakas at sigla at kapahingahan sa inyong piling. Ito, Panginoon, ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak, aming Panginoon, na si Kristo Jesus. Amen. Naway ang lakas, sigla, at presensya ng Panginoon ay manatili sa inyo ngayon pagpakailanman.